Okay po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung paano tayo makakaligtas sa pagdating po ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa. Okay po mga kapatid. Mga kapatid, dahil walang nakakaalam ng oras o araw kung kailan darating ang Panginoon dito sa lupa, dapat po ay maging handa na po tayo. Ang ibig ko pong sabihin na dapat ay maging handa na po tayo. Magbago na po tayo at iwan na ang mga masasamang nating gawa upang maging handa po tayo sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Alam ko po mga kapatid na mahirap pong maging mabuti. Mas lalo na po ngayon, marami pong tuksong kumakalat ngayon dito sa lupa. Kaya mahirap po talaga magbago. Pero po kahit po ganun, sana po pilitin po natin magbago para sa ating Panginoon na nasa langit. Gaano man po tayo kasama po ngayon, naniniwala po ako na makakaya po natin po ito dahil po kasama natin lagi ang Panginoon. Basta po lagi lang po tayong manalig at magtiwala sa ating Panginoon na tutulungan po nila tayo para makapagbago. Basta po tulungan din po natin ang ating mga sarili upang makapagbago po tayo mga kapatid. Okay po mga kapatid, sinabi nga po dito sa Mateo 24 verse 36 to 37. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Noong panahon po ni Noe mga kapatid, bago po bumaha po dito sa mundo, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Noong araw na po yun mga kapatid, hindi po alam ng mga tao na mayroon pong paparating na panganib sa mismong araw na yon. Kaya po ang mga tao, dahil hindi po sila handa, ay noong dumating po ang baha ay nalunod po ang mga tao. At ang mga nakaligtas lang po ay yung mga nasa barko po ni Noe. Ang ibig ko pong sabihin po dito mga kapatid, dahil po hindi po nating alam kung kailan po darating ang Panginoon dito sa lupa, ay maging handa po tayo upang pagdating ng Panginoon ay handang-handa po tayo. Pakinggan niyo po ito mga kapatid sa verse na po ito. Mateo 24:25 verse 42, 43, 44. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pabayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang ibig pong sabihin po dito mga kapatid, tulad nga po ng sinabi ko po kanina, hindi po natin alam kung kailan darating ang Panginoon dito sa lupa. Dahil tanging ang Ama lang ang nakakaalam kung kailan po darating ang katapusan. Dahil po wala po tayong alam, mas maganda po na lagi po dapat tayo maging handa. Para po maging handa po tayo, iwasan po nating lagi pong magkasala sa Panginoon at sa mga tao mga kapatid. Dahil po kung lagi po tayo magkakasala sa Ama, baka po mapunta po tayo sa maling direksyon, at ang maling direksyon na yun ay ang impyerno po mga kapatid. Lahat naman po ng tao nagkakasala mga kapatid, pero po meron po mga taong kahit ang dami-dami na po nilang kasalanan,
ginagawa po nila ang lahat para mapatawad po sila ng Panginoon. Kahit po ang dami-dami na po nilang kasalanan, maaari pa rin mapatawad ka ng Panginoon kung magsusumikap ka sa buhay na mapatawad ka po nila, mga kapatid. Tulad nga po ng sinabi ko po dun sa mga iba kong mga video, hanggat may buhay po tayo, mga kapatid, may pag-asa pa po tayo magbago. Alam ko po na mahirap po magbago, mga kapatid, pero pilitin po natin magbago, dahil po kapag hindi po tayo nakapagbago at ubos na po ang oras natin, maaaring mapunta po tayo sa impyerno. Kapag napunta po tayo doon, kahit kailan hindi na po tayo makakaakyat sa langit. Kahit po ulit-ulit po tayo humingi ng tawad, hindi na po tayo papasukin sa langit, dahil po inubos na po natin ang oras natin sa paggawa ng masasamang bagay. Kaya po kung gusto po nating makapunta po sa langit, kahit gaano po kahirap maging mabuti, dapat pong magpagal po tayo para sa ating Panginoon Hesukristo, dahil yun lang po ang paraan para po makapunta po tayo sa langit. Tandaan po natin, mga kapatid, na mahabagin po ang Panginoon sa mga makasalanan. Kapag nakita po ng Panginoon na nagsusumika po tayo sa buhay, na mapatawad po nila tayo, maaring mahabag ang Panginoon po sa atin, mga kapatid, at papasukin po tayo sa langit. Basta po magpagal lang po tayo para sa kanila, mga kapatid, dahil po may habag ang Panginoon sa mga makasalanan. Mga kapatid, mayroon po mga tao na ipinakita po sa kanila ang langit at impyerno. Sa tuwing nanonood po ko ng mga ganun, mga kapatid, yung mga sinasabi po nila, mga kapatid, na yung mga napupunta po sa impyerno, na sinasabi po nila na nagsisisi na po sila, sinasabi po ng Panginoon sa kanila na huli na para magbago, dahil po binigyan po sila ng Panginoong Diyos ng oras para magbago sa lupa, pero inubos lang po nila ang oras po nila sa paggawa ng masama, kaya po doon po sila napunta. Kaya po sinabi po ng Panginoon sa kanila na wala na akong magagawa para sa inyo. Kaya po hanggat may buhay pa po tayo dito sa lupa, tulungan po natin ang ating sarili na makapagbago, dahil po kapag napunta po tayo sa impyerno, hindi na po tayo makakaakyat kahit kailan sa langit. Yun lang po, mga kapatid. Pakinggan ninyo po ito, mga kapatid, para po maging handa po kayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo po ito, mga kapatid, dito po sa Mateo 24:25 verse 46-47. Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ang ibig pong sabihin sa verse na ito, mga kapatid, yung mga taong nagpapagal sa matinding hirap dito sa lupa para lang po mapatawad sila ng Panginoon Diyos. Kapag dumating po ang araw na bumaba na po ang Panginoon dito sa lupa, ay ililigtas po sila ng Panginoon, dahil po nagpagal po sila habang nabubuhay po sila dito sa lupa. Yun po ang sukli ng Panginoon sa paghihirap po ng taong iyon, dahil po naghanda siya para sa pagdating ng Panginoon, dahil po nagpagal po siya para sa Panginoong Hesukristo. Para naman po sa mga hindi handa, mga kapatid, na hindi po nila kaya magpagal para sa Panginoon, na hindi po nila kaya magpagal sa matinding hirap dito sa lupa, na mas inuuna po nila ang mga sarili po nilang kasayahan kaysa mapatawad sila ng Panginoon Hesukristo. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid, sa verse na po ito para sa mga hindi handa na tao. Mateo 24:25 verse 48, 49, 50, 51.
Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon, kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon tatangis siya at mangangalit ang ngipin. Okay po mga kapatid, ang ibig pong sabihin po dito sa verse na to para po sa mga hindi handa. Sinasabi po sa verse na po ito mga kapatid na darating po ang ating Panginoon dito sa lupa na hindi po natin inaasahan. Kaya po dahil po babalik ang Panginoon na hindi po natin alam, maaaring sa araw na po iyon, yung mga tao po na nagpapag-alaga po, sila po ang mga may posibleng maligtas sa pagdating po ng Panginoon. Dahil po araw-araw po silang handa. Para naman po sa mga taong hindi handa na sinasabi po nila na matagal pa naman pong magtatapos po ang mundo, kaya okay lang po kung gumawa po sila ng mga masasamang bagay pa dito sa lupa. Pero hindi po nila alam na baka sa araw na po yun, baka po hindi po natin alam, baka po dumating na po ang Panginoon na hindi po natin namamalayan. At sa araw na iyon, hindi po natin alam kung masama ba tayo sa araw na iyon o naging mabuti na ba tayo sa araw na iyon. Kaya po maging handa po tayo mga kapatid, dahil po hindi natin alam ang oras at araw kung kailan po darating ang Panginoon at kung kailan pong tatapos ang mundo mga kapatid. Yun lang po. Salamat po sa panunood ninyo po mga kapatid. Hanggang dito na lang po. Sana po makatulong po ito sa inyo para po makapagbalik loob po kayo sa ating Panginoon habang may oras pa mga kapatid. Amen.